kwarta dong ay. Ataw, dog internet ma. Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong para internet sa kong anak ma'am. Wala bang internet? Ay, wala na yung problema. Pag sinisipo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight the transmission to your home. Sine Cebu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sine Cebu. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Dunay usa ka panultiyon sa kaalam nangingon non potest is in Deuteronom qui non subis veritas. Way pangatarungan nga mulungtad kun wa sa kamaturan e pasukan. No reason can be lasting when truth does not rule. That is the very reason that God, when He established the church through His Son Jesus Christ, who is the truth, and the words of Christ are truth, and all the manifestation of the acts of Christ are also truth. And the church is the pillar of truth. Mahinungdan nga ang Ginoo pinagi siyang anak nga si Kristo nagtukod sa iglesia. Si Kristo mo ang kamatuoran sa Juan 14:6. O ang mga pulong ni Jesus kamatuoran. Matod ba ni Jesus, kinsa kadtong magpabilin sa akong mga pulong. Mahimo siya nga akong tinuod nga tinunan og siya mahibaos ka matuuran og magabuhat ka matuuran siya maluwas. San Juan 8:31-32. Og ang iglesia iyang gitukod dunay kadugtungan sa mahan nga maong kamatuuran. Dunay labot sa anak nga maong kamatuuran. Kaya ni San Pablo, the church is the pillar and foundation of truth. 1 Timoteo 3:15, ang iglesia mong haligi og patukuranan sa kamatuuran. O kay gimugna o gitugot o gipahitabo ni sa Dios, nagpasabot nga ang kamatuoran gikinahanglan kanato. Ang kamatuoran gideposito sa Dios diha sa Iglesia Katolika. Nga mo'y naghago, nagtukaw, nagtigom sa mga libro nga gitawag nato libros kamatuoran nga mao Biblia. Kuno ang Iglesia Katolika watay Biblia. That was Martin Luther's statement. We Protestants are credited to the Catholic Church. Without the Catholic Church, we Protestants do not have the Bible at all.
Kitang mga protestante nakautang ta. O dako sa Iglesia Katolika. Kuno pang Iglesia Katolika way Biblia. O kita nakabaton og Biblia pinagi sa Iglesia Katolika. Kay revisions and other editions from the Bible naman ang gihimo sa Protestant group. Mao ang King James Version 1611, other versions later awahina sa Latina Vulgata, ang Dewey Version, Septuagint Versions Katoliko, naguna kayo sa tanan nga mga Biblia sa kalibutan. Maison salamat og atong sugdan pinagi sa mubo nga pagampo. Sa samahan, sa Anak, og sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan, tagiya sa kahayag, tagiya sa kamatuuran, og tagiya sa pagsabot. Pakunsad ka namo ang imong Espiritu Santo sa ngalan ni Jesus, nga makakaton kami siya mga pulong, yang pulong sa kinabuhi, pulong sa kaluwasan, o pulong sa kamatuuran nga magatultol sa mga tao pag-ila sa tinuod nga tinuuan. Amo sang ipangayo ang panabang ni Santa Maria Birhen nga maugdaw na ang kayo sa coronavirus COVID-19. Pinagis mga pangiliupo, tinabangan sa hangyo ni Santa Maria ngadto siyang anak. O sa mga anghel o mga santo sa langit. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. May isang tukma nga kita magpasalamat sa Diyos kay niatas bagong tuig 2021. Nahumana ang 2020. Nasinati nato ang mga mapintas, makalilisang tagod-tagod sa katalagman nga nahaguman sa katawhan sa tibuok kalibutan, coronavirus. Pero ato sang natagamtam ang panalipod ug kayo sa Dios. Bisan pa dunay daghang makinabuhing nakalas, pero salamatan habilin nga magahimo ta sa paghanggap sa hangin sa kagawasan, makatuki kita sa kamatuuran nga ikalipay sa kalag ug labaw sa tanan masugdan nato ang mga lakang atong nalimtan sa pagsunod sa Ginoo. Ning bag-ong tuig nga atong the best wish to each and every one of us, that we shall continue persevering, living the grace of the Lord, likewise obeying the commandments of God. Kaya sa Ezekiel 28:27, ang tao nga maghinulsol mobiya sa sala o magtuman sa mga sugo, makaluwas sa iyang kalag. Salamat mga igsoon. Unya, salamat tas itong kadaguan sibahan si Pope Francis, itong Santo Papa. Katong Arsobispo sa Sugbo, yung Ekscelensya Jose Serafia Palma, naragan sa nahimo nga mga kayuhan kalagnon, lawasnon ug katilingbanon sa Archdiocese of Cebu. Atong pasalamat ang iyang mga kauban nga obispo, sila si Bishop Medifil Dudong Bilyones, Bishop Antonio Ranyola, Bishop Emilio Bataclan, o sa mga kaparian sa monasteryo, seminaryo, o sa mga parokya. Diin ang mga parish priest, mga pares parokya nagalagad direkta ngadto sa mga tao nga nagkinahanglan kanila. O usab a great kind of grace, the vocation of priesthood, that the people shall nurture and somewhat love the priesthood by praying for priests. Yampos na ito mga pare. Ubang mga pare nalimot na sa kabalaan o kamahinungdanon sa gisulob nila silang kalag, dili ang ilang sutana. Gisulob silang kalag ang gahom ni Kristo. Si San Pablo malingon nagpahayag, this is the church. And the power is not only the word or preachers and preachings, but the power within that we enjoy in the church. 1 Corinto 4:20, di lang sa mga pakigpulong, kundi sa gahom, kayatag sa Diyos diya sa Iglesia. Ato sa pasalamat ni Brad Dodong Limtsoa, nga atong presidente sa Cebu Catholic Television Network, nga milungtad hangtod karon. Padayon ang pagpakailap, dissemination of the good news, the Word of God through Catholic Television Network, led by Dodong Limtsoa, ang asawa, Sister Dayan. Salamat kayo, Brad Dodong. Nyarita maglangan at maminahon si Carlo Badinas o sa mga sharer sa Catholic Charismatic Youth Groups. Carlo Badinas. Mayong hapon kanimo Bradsok o mayong gabi sa atong og agad sa atong
kauhat o maabtan ini nga atong Sibya katin-awan sa pagtuong Katoliko. Unya brad sok sa dili pa ko mangutana, greetings nako sa among kuraparoko kaniadto si Father Anthony Murillo. Maayong adlaw sa imong pagtan-aw nimo diha Father. Ug labi na gayud sa mga Couples for Christ no nga gipanguluhan ni Brad Brando Nostre sa Laray. Maayong hapon nimo diha Brad. Ug labi na ni Brad Michael Cabunilas ug ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Brad Sok, ang akong pangutana Brad Sok, bahin nining atong doktrina bahin sa purgatorio. Ang atong katisismo sa atong simbahan Brad Sok nagtudlo nga kung ang usa ka tawo nga nakabuhat og gagmay nga sala naabtan siyang kamatayon, mahiadto siya sa gitawag og purgatorio, kahimtang nga hinluanan pa siya Brad Sok. Unya Brad Sok, ang atong mga kaigsuonan na mga protestante ubang mga sikta-sikta Brad Sok, nagkanunay ni atake niining atong doktrina bahin sa purgatorio. Kay matud pa nila nga usa ka na kadakong bakak ang doktrina sa Iglesia Katolika nga duna kunoy purgatorio. Kay matud pa nila Brad Sok, kung atong basahon ang Biblia, walay usa ka apostolis nagtudlo nga dunay purgatorio. Ang ilang basahon Brad Sok kining naa sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 13 ngadto 14, nagingon si Kristo, sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay ang lapad nga ganghaan og sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, ug jotay ra ang nakakaplag niini. Matud pa nila Brad Sok, sa Biblia sa Mateo 7:13-14, duha lang kadalan ang gisgutan. Ang sigpit nga mao ang langit o ang ikaduha ang lapad na dalan nga mao ang impierno. Asa man kuno diri ang purgatorio Brad Sok, kung naa may purgatorio, asa man diri nahimutang ang purgatorio, kinibang sigpit o kinibang halapad. Kay duha ra man kuno ang gisgutan, wa man kuno'y ikatulo. Paliho ko pagpatinaw ni Brad Sok. Ang utlanan gyud sa tao duha, mao ang gingharian sa langit, kalipay hindi matapos. Ikaduhang impierno ang silot ng katapusan. Mabitaw nga dunay purgatorio ka dunay gagmayng sa nga dili angay itambog sa impierno ang kalag tungod gamay rang sa. Pero kay gamay rasan nga sa naa may sa nga gamay san Juan nag-ingon man uno Juan 5:16 nga matud pa niya dunay sala nga dili ngadto sa kamatayon, sin not unto death. And you can pray for them who sin not unto death, so that God will give them the grace that He will rise and stand for the righteousness of God. Ono Juan 5:16 nag-ingon si San Juan, dunay sala nga dili ngadto sa kamatayon. Kuno nay mga tao nakasala ang dili ngadto sa kamatayon, iampo pa ninyo aron pabangunon sila sa Dios ilang kapukanan. Makabangon sila. So dunay sala nga dili ngadto sa kamatayon. Ya sumpay niya matud pa dunay sala nga ngadto sa kamatayon, dili tungod niini nga ikampo pa ninyo sila. Because that is sin unto death. Sala nga ngadto sa kamatayon. Umatod pa ni San Agustin, the more the constancy of the sins and grouping into the life and the soul of man, man cannot escape, man cannot liberate himself. Matod pa ni San Agustin nga magdaghan ng sa, magkaipon-ipon ng sa, sige ng pagkasa, pareha naggapos nga tunukon nga igapos sa yawa sa atong lawas ug kalag, di na takabiya. So therefore we cannot liberate ourselves. The only thing that we can do, matod pa ni Father Mitch Pasqua, pakumpisalo ng tawana. Di na madagang po. So kanang tawana nga maghinulsol magkumpisal, bisan unsa pagkadagtum sa mas alkitran kay ito mangyang sa paputiun si Ginoong yang kalag. Sama sa niebe is no white. Na sa Isaias 1:16-18. So doon ay sala nga dili ngadto sa kamatayon. Og San Juan sa pinadayag 21:27 nag-ingon nga way bisag kinsa nga makasulod sa langit nga dunay bisag gamayng buling ug pamakak, dili siya kasulod sa langit. Imagine that. Asa man ay butang kag mayroon sa di siya makasulod sa impierno. Wala dunay dapit nga linisanan. Dunay dapit nga agianan
nga human sila hinlui, mabalhin pa sila nga to sa dapit sa tuo padong sa langit. Kisa nagsulti na si San Pablo, 1 Corinto 3:15. Kung ang buhat ni bisan kinsa mahug sa kapildihan, way sapayan nga moagi kayo pero maluwas pa. Doon ay kahimtang nga, gians makasasala, kayo pero maluwas pa. Dili na impierno. Kayang kayo sa impierno, eterno, walay katapusan. Ang mga santos padres, mga banggiitan nga mga pari sa karang panahon, mga church fathers, nga mga linamdagan yung Espiritu Santo, mingon sila, nga kanang dapit nga agian so sa kakalag, nga kayo pan maluwas pa, dili na langit. Kayang langit di man kayo. Kalipay man. Di sa na impierno. Kayang kayo si impierno eterno man. Mo na nga naglinisanan. Nagisgot si San Pablo, nga nayon siya patens purgationem peccatorum. Et sidit at dexteram patres omnipotentes. Nagisgot San Pablo, nga lag patens purgationem. Na purgationem. Purgationem, gilinisan o paglinis. Nga diya magawa ang pangaan nga purgatorio. Sa Hebreo 1, 1-2-3, na iyon si San Pablo, nga miyanay si Jesus umihimo sa kalinisan. Human siya maglinis, miyanto siya sa langit, naglingkod sa itong kamot sa bahan. Kung sa may fulfillment na, 1 Pedro 3:18-19. Nga ningon si San Pedro, si Jesus namatay siyang kinaiyang atawhanon. Buutan matarong makinadmanon kay San Pedro. Wa siya mingon, si Kristo namatay siyang pagka-Diyos. Si Kristo namatay siyang tawhanon kinaiya, pero buhi sa Espiritu. O gangyang Espiritu miadto sa kabilangguan. Ang nabilanggo dito mga Espiritu. O giwalihan ni Kristo. Literal kayo pagkasulti ni San Pedro 1 Pedro 4:6. Mao na nibawa nato nga doon ay pagwalis maing balita alang sa mga minatay. Doon ay pagwalis maing balita alang sa mga minatay. 1 Pedro 4:6. And the reference to that, kadtong yadtuan ni Kristo, human siya mabanaw. Giwalihan ang mga kalag nga dito sa bilangguan. Kung kanang bilangguan na mato panisyo, siya nagsulti, may kagawasan ng mong kalag. Asa mabasa? Mateo 5:26. Kung makahimo kag may gagmay nga sala, muagi kag bilangguan, pero maluwas ka pa. Kung doon na kay gagmay nga sala, muagi kag bilangguan, pero maluwas ka pa. So, the sensible man, a man who uses his intellect, would not argue that there is purgatory. Kaya doon ay nagkong sa, wa kay nulsol, impierno. Ug wa na isa, nalimpyo na langit. Unay buling, gamayng buling. Di man pasudno sa langit. Hisa di tambog sa impierno. So, ginoon, ingon mo, agig kayo, pero maluwas pa. So, ganla na sa Latin word, purgationem. Sa ito pa, kalinisan, o mo ng purgatorio. So, you cannot argue purgatory unless you do not believe the true God. Why? Because the true God is justice. What is justice? It is a virtue that God gives everyone what is due to him. If he is good and pure, cleansed already by his blood, and renewed, if he dies, he go to heaven. But he violates the law of God without repentance. When he dies, he go to hell. But how about those who committed little sins? There is such a state or place that God cleanses them, and that is purgatory. So muna itong tubag sa pangutana ni Carlo Badina siya sa gida sa mga igsuon na ito nga mga dili katoliko. With due respect to them. O niya si Brad Alan, tanggapan nga, niya ni sad, basig doon na siya gibit-bit nga pangutana. Wala niya ibutang siyang utok, gibit-bit yun. Og maisang hapon, karon hapon na, ya Brother Carlo, Bradsok, may hapon sad. Labi na sa akong pamilya, kita nagkabasa, nagpanood sa mga TV, Channel 47. Salamat sad. Labi na si Brad Dennis Habarkes, nga wa madali ari taon, pero nag-message siya nako nga nagtanaw siya sa anime television. Karon arita sa gamay nga atong subaron karing mahitungod sa ambularyo Badsok. Kini bang ambularyo Badsok nga ilang buhat mugamit man sila mga Latin words. Usahay ang ilang advice mahitungod sa larawan gyapon sa mga mahal birhen, labi ni Kristo uban mga santos, mugamit pa sila. Mugamit pa sila sa
pamagi nga maayo sa atong tanawon ba masabot sad kini ba gipasabot ka iya sa demonyo o iya ba gani sa Ginoo Dios ang ilang pagtudlo. Alihog kog sulti sa lungsod Brad Sok. Kining putana ni Brad Alan sa tanggapan nga nganlan ni sa mga taga-probinsya og albularyo. Ang in English nimo ng herbalist. Nga abot sabot nga na manambal gikan sa herbal, gikan sa mga tanom. Pero kini mga mananambal gikan sa tanom dili lang kuntinto, ilagi ng sundan sa bakon sa mga orasyon. Oraciones Latina lingua. Mangaji na siya nga linatin ni wa sa na sila kasabot. Ya. Usahay gila na isuwat wa magkamaog yun ang grammar sa nang spelling tungod kay dili man na sila knowing Latin na lingua by learning from the study or school. Ila-ila raman madungog na tila sa misa nga naili natin isuwat ko dali nya himuon na lang tambal. Well, ang pagtuo ngayon ubanan sa hugot nga pagsalig sa Dios bisag wa pa magkadimao ng atong pulong o magkadimao na atong sinultihan ang Ginoo makasabot sa language of our soul and lingwahe sa atong kalag. Nga doon na tayo pagtuo kaniya, doon na tayo paghinulsol sa atong mga sala, doon na tayo pagbiya sa atong mga sala, mo ba na? Iklaro mo mga San Juan, kung ikaw nga makasasala, doon na kay suliran nga giantos, mangayo ka di ka hatagas Ginoo. Pero kung maghinulsol ka, mobiya kay simong sala ug mabinuotan ka, ingon San Juan, dunggon ka sa Ginoo ug ihatag pang imong gipangayo. Aber, ato ni basahon 1 Juan 3:22. Kung ikaw magpuyo na sa kamatarong ug kabuutan, hinunaa kini nga ang imong mga pagampo sa Dios iyang paminaon o iya kang paghahatagan. Kanang iyang paghahatagan depende na kung unsa atong gipangayo. Kay mga itagdautan, mingon taron nga kinuhatag kita ko gahom nga di ko makita. Aron nga igsoon nako sa mga banyo, mga CR, mga toilets, mga babae libre nako. Nadako ka nang binuang. Di ni mo hatag Ginoo niya na Ginoo kalita kog dato kay masuroy ko sa tibuok kalibutan. Oh, dako ka nang binuang kay ang salapi nga limpyo hinaguan, ang salapi nga pinatuwag singot limpyo na, mao nay nindot nga kanon nga dugay kay mahilis sa atong lawas. So mo na ang itubag nato nimo Brad tanggapan nga kanang ilang gihimo nga mga orasyon wala kasabot pero ug kinasing-kasing ng ilang pagampo inubanan sa maayong buhat dunggon na sila sa Ginoo. Pero ang labig yung inuman nato ang mga tambal. Nga sa Deuteronomio 38 huno nga to sa unahan. Nayon ang Dios nga ako man yung pagbuot nga dunay mananambal, dunay doktor. Busa dili dautan nga mo konsulta mo sa mga doktor kay ako nang kabubuton. O nga mga tambal gikas mga tanom, gikas mga gamot. Gikan ganis kailan man sa dagat. Maningan lang itong herbalism. Ngayon mo albularyo. Nya herbalist ang in English na. Sa ito manambal na sila, ginamit ang mga herbal sa kinat sila, bot sa bot mga tanom. Kanya nga pagkapinan lang linatin, dunggon mo na, depende na, kaya di man kayo maminaw ang Ginoo silang magkadimaong linatin. Ang maminaw sa Ginoo, ang ilang kalag. Kaya doon na sa kataong wagay edukasyon, wagay mo kayo siwil ka, pero kamo mo basa. Kanya dito siya sa bukid, mo na, kanunay siyang may nampuon. Buutan kayo. Uma, limpyo kayo kinabuhi. Mo na doon ay mga masikiton, tawgon siya, yayang priubiran, maayo man. Yung siya, ukini, ay mayana, maini, dukduka lang. Kining dunggan nga na, daghang nana, dukduka lang. Ya, ipatuo. Maayo man. So mo na nadungog nga na siya albularyo. Ya, muli natin sa siya sabot pero dunggon siya kay buutan man. Humilde, ya, obediente, humble and obedient, dunggon siya. Okay mo nang tubag nato sa pangutana ni Brad Alan tanggapan. Daghang salamat Brad Sok og atong greetings Brad Sok si Brad Edwin Paragoso sa Minister sa Binglanilla. Maayong hapon diha Brad Edwin Paragoso og labi na ni Brad Edwin Mabanag sa Dawis o kanimo Sister Susie Pulbira sa Lapu-Lapu. Maayong pagtan-aw kanatong tanan. Brad Sok, ang akong pangutana Brad Sok, bahin nining atong doktrina
bahin sa pagkadiyos sa Espiritu Santo. Kaya nga itong mga kaigsuunan ng mga iglesia ni Cristo, braso, dako kayo silang tutol, bahin din atong doktrina nga kining Espiritu Santo usa ka Dios. Ikatulong persona sa Santissima Trinidad. Dios Amahan, Dios Anak, ug Dios Espiritu Santo. Ang akong pangutanan ay braso, kining ikatulong persona sa Santissima Trinidad nga mao ang Holy Spirit. Nga matud pa sa mga dili Katoliko, braso, nga kining Espiritu Santo nganong gihimo maninato nga Dios, nga kining Espiritu Santo pinadala ra man ni o sinugo ra man ni siya ni Kristo pinaagi sa Amahan. Ilang masama braso kining Juan kapitulo 15 bersikulo 26 nga niingon si Ginoong Hesus nga moadto ako sa akong Amahan, kay kung dili ako moadto sa akong Amahan, dili moanhi ang Espiritu Santo nga gipadala ko kaninyo pinaagi sa akong Amahan. Matod pa nila bradsok nga ang Espiritu Santo pinadala ra siya. Unya bradsok nganong gihimo nato ng Dios kay pinadala ra man na siya bradsok. Unya matod pa nila bradsok nga kanading doktrina nato nga ang Espiritu Santo usa ka Dios nagsugod lamang na niadtong 325 AD sa Konsilyo sa Nicea. Sa wa pa di ang 325 AD panahon sa mga apostoles mga buhi pa bradsok, wala may doktrina ang mga apostoles ng Espiritu Santo Dios, kay matod pa nila ang kanang doktrina ng Espiritu Santo Dios nagsugod lamang na niadtong 325 AD. Palihog ko pagpatinaw ni bradsok. Ang pagtulunan kung doktrina sa Iglesia Katolika may tungod sa Espiritu Santo, wa magsugod sa Nicea 321. Konsilyo sa Nicea, gipanguluhan pa niya ito ng pamunuan ni Constantino Emperador. Daanang nagtuo ang mga Katoliko, Iglesia Katolika, kay kanang Credo de los Apóstoles de Cristo, the Creed of the Apostles of Christ. Naama diya ang ginganlan nato gitumpi, gihanay o gila o gatong kunpisal sa Dios ug sa katawhan ng atong pagtuo. Muna na diha nga nagatuo kita nga ang Espiritu Santo usa kapag ka Dios samahan. Ang una, ang usa ka pagkamao maila nimo unsa siya pinagi sa iyang kahimuan og mga lihok. Palitan langgam, nandang langgam dunay pako, makalupad, tugpa, makaingon tang lihok sa maong binuhat langgam na. Kay dana siya faculty to fly, to soar up to the sky, marang langgam na. Yung tanaw na to sa mga isda nga makaginhawa, mabuhi, o makalangoy lang sa dagat, mingon ta, isda na. Doon ay po parehas isda, isda ano na siya. Now, the Holy Spirit has the faculties of God. What is one of the faculties of God? Creator, magbubuhat. Creator meaning to wish something to exist out of nothing. And that very thing outrightly exists without somewhat getting some raw materials of doing that. Nga ang paglalang mo, paghuna-huna lang og tinguha so sa kabutang mo tunghana, nga wa kay gamiton nga martilyo gabas. Manang creation. To create is to wish the existence of a thing out of nothing. Mao na ang creation. Yang Espiritu Santo magbubuhat sad. Atong mabasa sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 1. Nga samtang naglalang ang Diyos diha sa ang Espiritu Santo hovering over the water. Naa sa ibabaw sa katubigan ng Holy Spirit. O niya sa Job 33:4, Creator ang Espiritu Santo. Ang Espiritu sa Diyos, meaning the Holy Spirit, nagbuhat kanako. Siya ang gininhawas makagagahom nga naghatag kanako kinabuhi. The Holy Spirit is the breath of the Creator or the powerful God that gives me life. Matod pa ni Job sa ito pa ang Espiritu Santo sumala sa Biblia, Kreador, magbubuhat. O niya, manaas tanang dapit. One of the
faculties of God is everywhere, everywhere. O na sa Salmo 139, kung wadto ko sa kinatumyan sa kaitasan sa langit, tuwa ang Espiritu sa Diyos. Kung wadto ko sa kiladon sa yuta, tuwa ang Espiritu sa Diyos. Kung wadto ko sa kahiladman sa dagat, tuwa ditong Espiritu sa Diyos. Ang Espiritu sa Diyos na abisagasa. Meaning the Holy Spirit is everywhere. Nasa Salmo 139, versikulo 1 nga 10. Kunya, nahibaw sa tanan ang Holy Spirit. Muna mabasa na to sa 1 Corinto 2, kunya, versikulo 10 nga 11, walay makatugkad sa Diyos. No one can fathom the wisdom of God except the Spirit of God. Way makatugkad sa Diyos, gawa sa Espiritu sa Diyos. Munang Espiritu Santo makatugkad sa Amahan, sa Anak. Kay siya gisuwat nga siya makatidlong ibaw sa tanan. So with that faculties mention nga naas tanang dapit nagbubuhat niya may bao sa kay bao mga isa kiladman sa Diyos, kay bao sa tanan ang Holy Spirit. So the Bible tells us that the Holy Spirit is God. Asa mabasa niya sa buhat 5. 4 nga to sa 5. Mingon si San Pedro, linamdagan ni San Pedro. Namakwak mo, Ananias, Sapira sa Espiritu Santo. Dili tao inyong gibakakan, kundili Diyos. Usa ko no? Namakak mo sa Espiritu Santo. Dili tao inyong gibakakan, kundili Diyos. Mabasa na nato sa buhat 5, 4 nga to sa 5. Meaning, the Bible tells us, manifests to us, that the Holy Spirit is God. And the Bible does not tell a lie. Tulo na din ng Diyos. Saraman. 1 Juan 5:7-8, tulo nagpamatuod sa langit ang Amahan, ang pulong nga mo si Kristo, ug ang Espiritu Santo, pero kining tutulo o sara. Kung saan nilang pag-usa? Santiago 2:19, kung nagatuo ka ang osara ang Diyos, sakto ka. Parego sa adlaw, ang adlaw, dunay adlaw. Ang adlaw, dunay kahayag, dunay kainit. Pero ana magbuwag, usara na. Ang adlaw mismo, ang iyang kainit mismo, iyang kahayag, usara. Wala ang Diyos, usara. Pero dunay tuo ka nagalangkop na persona, ang Amahan, 1 Corinto 8:6, ang Amahan Diyos, ang Anak, bisulti siya siyang kugalingon nga siya Diyos, ako ang Alpha Omega. Nagamando ko sa mga anghel. Ako ang Alpha Omega. O katong magbadaogon, mahimong akong anak. Ako, maong yang Diyos. Ako ang Alpha Omega. Ako si Jesus. So, si Kristo mismo mitugaan nga siya Diyos. Asa mabasa na sa Pinadayag 22, 13-16, o Pinadayag 21, 6-7. I am the Alpha and Omega. I am Jesus. And the one so overcome will be my son. I am his God. Jesus as the Alpha and Omega tells us he is God. So makita na to. Ang Espiritu Santo gipadayag ng Diyos, ang Amahan Diyos, ang Espiritu Santo Diyos, pero usara sila ka Diyos. Analogically speaking, sama sa adlaw. Doon ay adlaw. Kung sinasa adlaw, kainit o kahayag, tulo. Ang adlaw mismo, niyang kahayag kainituan na magkabuwag. Tulo. Pero usara ka pagkaadlaw, usara ka adlaw. Muna yung tumbag sa may pangutana ni Brad Carlo Badinas, so may sad nga imo nang gigreeting sila, Brad Carlo, atong mga amigo, si Brad Jim Labunita na San Carlos City, Kabukiran, ay mga barangay Dagko, with the permission of the priest, naghatag siyang Catholic Bible Study with the disciplines. Kunya, si Brad Crispin Tampos, so saka malihukon kayong Catholic Faith Defender, Fred Tundag, sila si Brad Jeffrey Kelyusa, George Torrefil, si Hernando Mangitngit, John Porca, sila si Brad Florix, Rubia, sa Minglanilla, o si Daniel, atong amigo gyapos Minglanilla nga Catholic Faith Defender, daghan kayo niya.
pinanguluhan sa presidente sa CFD chapter sa Cebu nga mo si Brad Adam Ampere. Ato ning anam-namon lang pag yukbo nga itong magkaubanan. Sa pagkakaroon, usa kami nung danong pahibaw atong tagdo ng tanawon karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Kita magmalipayon, bagong tuig karon. Bisan kitang tanan ng lisod sa nilabay nga panahon. Atong pamilya kuyugon, magpasalamat ta sa Dios. Kitang tanan na ay paglaom sa bagong tuig. Karong bagong tuig, kitang tanan mubangon, ang pagtabang dili undangon. Serbisyo Franklin Home. Karong bagong tuig, ang paglambok magpadayon. Kitang tanan na ay paglaom sa bagong tuig. Serbisyo Franklin Home. May balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Matud pa sa kaalam nil bolitum nisi precognitum. We cannot love a person or a religion which you do not know. Di ta kahimo paghigugma sa katao o sa katinuhuan nga watay kasayuran. Muna nga niyo si Jesus pabilin sa kong mga pulong. Mahimo ka mo nga kung tinuon nga tinunan kung magpabilin mo sa kong nga pulong. Wata na. O makaibaw ka sa kamatuuran, o ang kamatuuran makaluwas ka nimo. Sa Juan 8:31-32, muna nga dilita mo hunong sa pagsangyaw kay nasa Isaias 32:6, ang mga pinyalan sa pulong sa Dios dili mo pahulay. Mara nga pandemya, coronavirus, guban pa, we shall not cease or stop doing the will of God, preaching the will of God. Many are hungry for good medicine to cure them, but their souls are hungry to be fed with the word of salvation. And that is what we are doing. We propagate and we invite everyone like ourselves to submit to the Word of God. Pray always before you think. Pray always before you speak. Pray always before you act. Matod pa ni Father Flores, usa ka SBD, Society of Divine Word, mingon siya nga, una ka magunahuna, ampo usa. Kaya tanang sala, nagsugod sa nahuna. Una ka mamong, ampo usa. Una ka mabuhat, magampo usa. Daghan maligas mga buhat nato natay gihimong murag nindot mayo nato pero makadaot sa uban, and we should refrain that or else we will regret forever
Kay sauon tay kamatay nato ngadtos kangit-ngit pero labing mainit. Kay labi daing init sa tanang kainit, darkness. Unay ingon ni Kristo ang mga daotan. Tambog ngadto sa gawas. Dintuwa ditong kangit-ngit ug pagpangagot sa ngipon sa impyerno. Karon balik ta. Ato maminawon si Brad Alan Tanggapan. Salamat kanyo, Brad Sok. Kaya sa kong gamay pangutana, may tungod sa mga Orthodox Church Bible o sa Roman Catholic Bible. Nga kini, ang Roman Catholic Bible, 73 books. Ang ila, mauman ang 78. Kini ba, Brad Sok, managsama ba sila niya? Ang ilang paggamit sa panguros, lahi man ang ilang pag-agi. Ang sa ngalan samahan, sa anak sa to, may tungod man diri sa wa. Ang sa ila tuo man Brasok. Unsa may kalahian, unsa may managsama ba ni sila? Kaning ato mga atong Roman Catholic o Eastern Orthodox paligog tubag Brasok. Sumala sa World Almanac and the Book of Facts, edition 1986, the Catholic Church was founded by Christ in the year 33 in Jerusalem. Nga ang Iglesia Katolika na tukod ni Kristo sa anyo 33 dito sa Jerusalem. Mabasa mo na ito na sa San Lucas 24:47-48. Ang maing balita isang yaw ninyo, magsugod sa Jerusalem. Yan ingon si Jesus kang Pedro, ibabaw ning bato pagatukuron kong akong iglesia nga gangaan sa Hades o impierno dili makadaog sa akong iglesia. Mateo 16:18. Yang kanang Orthodox na tukod na sa kabisap nga Katoliko. Maya ang yangan mo si Pusius, P-H-O-P-I-U-S, pronounced Photios. Sa mga anyo 800, gawnaw na siya o kining the church, its own region or community must stand itself independent from Vatican. Una siya nga ang simbahan, mubarog, dili magagad sa Vatikano, dili magagad sa Papa. Muna na diha siya maligas kay matud pa with the intention of cutting off his activities, apostolate of preaching, administration of sacraments, independently cutting off from the Vatican, from the Pope. So, muna nang muguwa kayo ta sa kinimpunuan, mabalik ta, sangatang nabalik. Kay sa 13:16 sa Hebrehanon, mingon magud si San Pablo, tahura gyud ang nangulo. Ang mga nangulo. Kay sila nagtukaw sa inyong kalag. Kung ninyo tahuron, mayubos siya o mayubos sila mag-ulo. Tahura ang nangulo kaninyo. Mando sa naniso sa Lucas 10:16. Kung na ako'y gipadala, tahura na. Kaya sa inyong pagtahod sa akong gipadala, nagtahod mo kanako. Kung nagtahod mo nako, nagtahod mo sa amahan, nagsugo kanako. Lucas 10:16. Muna sa tuig Mail 1001, ang maong gitukod ni Pusius, hinganlan niya Orthodox. Pero gibutangan niya Catholic Orthodox. Kanang Orthodox ato pamatarong. Ya, Catholic Orthodox, Katoliko nga matarong. Bot sa bot ang Roman Catholic dili na Katolikong matarong. Kanya with the independent mind and some practices, although he manifested his declaration that I am still a Catholic and I do not defy the basic doctrines of Catholicism. And just the same, the Roman Catholics have these 7 sacraments. The Catholic Orthodox, which was founded by Pusius, just the same, has 7 sacraments. Muna ilang gituan niya. May tungon ining Biblia sa Katoliko o Biblia na po pareho sa ato. Kaya Biblia sa Katoliko, gikan man sa Septuagint version. Samtang ang sa ato mga igsuon nga mga non-Catholics, Christians, sama sa Protestante, ang ilang Biblia 39 ka libro sa daang tugon,
O diya 27 sa bagong tugon, 66 ra. So doon na pito o pito ka libro gawa nila na sa Iglesia Katolika. So may tayo may eksakto ang nangupya o ang gikopyahan. Natural, ang nangupya, mahimong masayop, mahimong dunay na makuwangan. Pero ang Septuagint version, the Catholic version, is original. So muna ito'y kapambit tubag sa mga tanan ni Brad Tanggapan Alan, balik ta ni Carlo Badinas. Dagang salamat Brad Sok o greetings nako sa among kauban nato Brad Sok, si Sister Girly Tabar o labi na ni Brad Fred Tundag, maayong pagpaminaw kanatong tanan. Brad Sok, ang akong pangutana Brad Sok, bahin ning gisulti giwali sa mga Seventh-day Adventist Brad Sok. Kay matod pas mga Adventista Brad Sok, na kini di atong mga pari nga Katoliko mibiya day sa kamatuoran og wala magtudlo sa kamatuoran. Kay matod pa nila Brad Sok sa Malakiyas kapitulo 2 bersikulo 8 mao ni ilang gigamit Brad Sok, apan kamo nga mga pari mibiya sa kamatuoran, ang gitudlo ninyo nagtukmo dinuon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop, gilapas ninyo ang kasabutan nga gibuhat uban kaninyo. Dining tekstuha Brad Sok mao ni gigamit sa mga Adventista Brad Sok nga kini kuno atong mga pari nga Katoliko mibiya sa kamatuoran, wala magtudlo sa kamatuoran ug mao hinuoy nagtukmod sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Kay matod pa nila Brad Sok, unsa man di ay gibiyaan sa mga pari ug unsa man di ay gilapas sa mga pari. Ilang gabiton Brad Sok kining Ezekiel 22 bersikulo 26 giingon dinhi Brad Sok, gisupak sa mga pari ang akong balaod o gipasipad-an ang akong balaang mga butang, managsama alang kanila ang mga butang nga balaan og dili balaan, ang hinlo og mga dili hinlo, og wala nila panambalinga ang akong adlawng igpapahulay. Matod pas mga Adventista Brad Sok nga ang wala day tudlo sa tong mga pari kini di ay walay kalainan ang hinlo og dili hinlo. Kana kunong ipakauna kuno ang baboy kay para kuno nato Brad Sok nga ang baboy hinlo na bisag dili hinlo. Unya Brad Sok wala pa jud itudlo sa tong pari kini di ang pagbantay sa igpapahulay nga Sabado. Mao kuno ni ang wala itudlo sa tong mga pari Brad Sok. Mo'y hinungdan nga mao kuno nagtukmod sa kadaghanan nga masayop. Palihog ko pagpatinaw Brad Sok, sakto ba ni ilang gigamit sa mga Adventista? Ang Old Testament nga gibasihan nila na gahisgot sa tuo ka kahimtang sa pagkapari. Doon ay pare panahon ni Abraham, Melchizedek priesthood, dayon ang Judaism priesthood, o ang katapusan maong Christian priesthood based upon Christ. Atong mabasa din sa Hebreo City 12. Mayroon nga ang kasuguan na ilisdan. May ilisdan usab ang pagkapare. Kay sa nailisdan ang pagkapare, tungod kay kinanglan usab, may ilisdan ang kasuguan. Niya sa Hebreo City 12. By the way, usa ka ipahamtang nato sa tuntag sa kahuna-huna ang Jeremias 44:28. Mayon ang Diyos ko ng pulong nako, ya tandian sa pulong sa tao, hay may yung dawaton. Ang pulong sa tao masayop o nga kung pulong nga mapadayonon. So God challenges between the word of God and the word of men or interpretation of men. We must prepare the word of God and likewise the understanding of God. Na, kining ingon nga dunay mga hugaw nga pagkaon, tinuod man na sa Leviticus 11. Pero mosugutag sa dili, ang Ginoo mianis kalibutan si Jesus, dili masayop nga magtutudlo. Gisaway manggod sa mga Hudiyo, nga mga apostoles, kaon, sa ganili lang manghunaw. Lagot kay sila. Manang ilang giatake si San Pedro, mga apostoles, pero actually ilang giatake Christ Himself. Muna si Kristo may barog. Masay pong ni Kristo, siya na mo ang pagkaon gikas gawas. Asam na pa doon. Muagis baba, muagis sa tiyan. Ilabay sa ilit. Huwag sultihan tamo nga ang pagkaon dili makahugaw sa tao. Kaya wa na mahapit sa kasing-kasing. Mas mayong atong basahon.
Mingon si Jesus, wa ba kamo makasabot nga bisan unsang gikan sa gawas nga makasulot sa tao, dili kini makahugaw kaniya? Words have meaning. We know that our friends are intellectual persons. They must know the words, likewise the meanings of the words. Ang say pong ni Jesus, wa ba kamo makasabot nga bisan unsa nga gikan sa gawas makasulod sa tao, di ni makahugaw niya? Siya nagsulti si Kristo. Kung siya pagkaon gikas gawas, musuod na nimo, di na magkahugaw nimo. Kay wa na mohapit kasing-kasing. Wa na mohapit sa atong espiritu. Unya, supaya ni Jesus. Kay wa ka na makasuod sa inyong kasing-kasing, kung dili sa tiyan, nagagula sa dapit ng hilit. O ako ning isulti ka ninyo. Ha? Yag yung ipamugatan. O kini gingon ni Jesus, nahimo ng malinis ang tanang pagkaon. Somewhat the logic of the mind. Kung mingog nagmalinis, pasabot doon ay hugaw. Di man ka mingon nagmalinis, pulos na limpyo. Mingon ka nagmalinis na ang mga panapton o mga sinina. Nagpasabot nga gilabhan na kay hugaw. Pagingon ni Kristo, nagmalinis na ang tanang makaon. Kaya doon ay makaon niya itong hugaw. Ya kisa may atong tuwan. Ang inyo ba nga mingon nga doon ay hugaw? O ang Diyos pa? Sa buhat 11:9, San Pedro gigutom dito siya sa atop sa balay, nga flat ang balay, ang atop. Gigutom siya hapit ng 3:00 ug nikunsad ang usa ka habol. Dito tanang mananap. Mananap nga dunay upat ang tiil, nagkamang, og mingon ang tingog sa anghel. Kuha kamo og kaon nini. Kung nitubag si Pedro nga nung makuha mo kaon ko nini nga wa gyud ko makatilaw og pagkaon nga hugaw. Ug bastos, Pedro, maghinay ka. Ayaw nganlig bastos ug hugaw ang humana limpyuhi sa Dios. Limpyuhan naman ni Kristo. San Marcos 7:19, limpyo na. Ya sa buhat 11:9, ay ngin lag hugaw ug bastos ang humana limpyuhi sa Ginoo. Umitubag ka na ko ang tingog si kaduhagi ka sa langit. Gikan sa Dios. Ang mga botang gihinluan na sa Dios, dili mo paganganlag bastos. Badlong si Pedro. So, ang ningon si San Pablo sa 1:14-20, wala may hugaw sa pagkaon. Kung nunay hugaw, dili ang pagkaon mo'y hugaw. Ang hunahuna sa tao, nagpabilin nga hugaw. Dili ang pagkaon kay humanan ay sa Ginoo. Klaro kay, isuwat na. San Marcos 7:19. Ningon si Jesus, nagamalinis na ang tanang makaon. That is relative word. Pero mingong kag naayo na. Nagpasabot na sakit na siya. Mingong nagmalinis na, nagpasabot doon ay hugaw. Ang hugaw, kilimpiyuhan na. Okay, so, arita sig papahulay. Sa Osias 2:11 mingon ng Diyos, ngadto ni Osias, pahunungon ko ang iyang igpapahulay. Pero sa may igpapahulay panahon ni Kristo, sumingaan sa lang ilang papahulay. Sabat o Saturday, Sabado. Kunya, matud pa sa Osias 10:8 gipun-anig kalibuan ka mga balaod. The 10 commandments of God, likewise the third commandment of God about Sabbath, was added 1,000 laws and nobody bothered to obey and cannot obey that. Listen kay kagtuman sa napugsugon sa ng pila ka libo. Mana gidugang na sa igpapahulay nga di ka makapangawat sa imong buko-buko, di ka patambal, mahug ng imong baka diha di nimo makuha. Kunya sud sa adlaw ipapahulay kuno nay mag-alsag pa sa anunon patyon. So si Kristo intentionally giayo niya ang bakul sa adlaw ipapahulay. Suko kay mga Hudyo, di ba doon ay unom kadlaw magtrabaho manambal nganong imo maninggi ayo. Di lang kay kanara kaning si Jesus kanang imong putos. Dong maayo naman ka kanang imong putos pasana na. Gidili pagpasan og pasananon sa adlaw ipapahulay. Na Jeremias 17:29-30. Pasana na. O gikan niadto gisulti sa mong magsusulat gibungkag ni Kristo. Christ broke the Sabbath. My heart is broken. Mingon ka, buot sabot nga nalunusan og nawad-an nagpusog ang imong galamhan. Buot sabot ang maong igpapahulay gikuha ag kusog og galamhan ni Kristo.
Anong nabuhat ka nini? Gitubag din ni Kristo, waday mo may bao. Karong adlaw ang ako nga mahan nagbuhat. Busa ako sab nagbuhat. Today, your Saturday, the Saturday or your Sabbath, my Father does doing something. Likewise, I myself do. Marala katingog. Kanya, naghisgot naglaing adlaw. Wamingon nga, naghisgot mo lang yapong adlaw. Kaya kung si Uswi, naghatag pagkapahulayan, dili na maghisgot og laing adlaw. Wa magingon naghisgot, og mo lang yapong adlaw. Kaya Sabado lang mo lang yapong adlaw. Manang sa 1 Pedro 1:3, ang pagkabanhaw ni Jesus mo'y bagong adlaw nga naghatag nato bagong kinabuhi. Ang pagkabanhaw ni Jesus mao naghatag kanatog kalauman ug bagong kinabuhi. So ang adlaw na banhaw si Jesus, Domingo. Manang Domingo na ang napuli. Sa buhat sa mga apostoles, San Juan 20:19-26, sa kadlaw magtigom sila pagsimba Domingo na. Kanya sa 13 sa buhat 16, sirhan ang pultahan way magguwa sa adlaw ipapahulay. O ang mga apostoles nangguwa sa pultahan. Ilang gi-violated ang law. Kung nangita sila dapit sa pagampo o dili na sila ingnon nga mga 7-day or Saturday observer. Kaya nangguwa sila, pasabot, nalapas nila ang ipapahulay sa mga Hudiyo. O ang ipapahulay nga gipahunong na og lapaso na wana isa. Mo nang san ato mabasa dinhi sa may tingling basahon gyud na to kay manguban mangutan na magyug naa ba sa Biblia. Siyempre. Should kayo ning uban nga dili na to pasabton. Okay. Niya sa buhat 16:13. Og sa adlaw ng ipapahulay, migula kami gawas sa ganghaan. Ang paggawas sa ganghaan that is violation. Og nga duol sa suba, nagunaw na kami doon na pitch pagampo. Milingkod kami nakigsulti sa mga nagtigom dito. So, wa sila nagpahulay sa Sabado kay nagguwa man sila. Bawal man na sa Nehemias 13:19. So, di modo, lain ang adlaw ipapahulay. Ang adlaw na sa Ginoo Domingo. Mao na itong tubag sa pangutana ni Carlo Badinas. Kunya, sana dong? Salamat kayo. Ang ato na yung mga kauban din nato kwanda hisgutan tanan nga greeting nato. Pero sige lang, kaya itong ipaibaw ang il-ibay organic ni Brad Alfeo Malinaw. Daghangay nalipay Brad Alfeo Malinaw. Katabang kay si Rubins Poblacion sa Talisay. Nga doon na siya malain cancer, wa na gyud kalihok. Ang cancer, siya naglihok lang yapon, may na. Kanya ang iyang numero ni Brad Alfeo Malinaw sa Ilibay Organic, 0925-500-5906. Yan ko sa daing greetings sa akong amigo si Brad Sulping Algeri. Tanaw na to, salamat may Brad Sulping sa imong makanunayan pag-support, your prayer sa atong programa katinawan sa pagtuo sa CCTN, Cebu Catholic Television Network, sa lain dapit mga buta, o paibaw nato nga atong libro Armadura Divina, Kagis mga Santos, katinawan 1, 2, 3, ang taming o argumento bibliko naa sa Archdiocese Book Center. Hay man na. Magatubang kas Cathedral Cebu, kanang dapit doon ay kumbinto o anay nagpuyo. Silong na itindahan. Archdiocese Book Center. Nadi akong libro. Nindot kay mga basahon. Nindot yun sa atong panimalay. O nindot na itong nawat na nagpagtuo sa atong simbahang katoliko. Nadi ang mga tubag. Nadi ang mga kamatuuran. 7 ka libro, Armadura Divina ang giusara. So, salamat kayo sa iyong pagduyog ka na mo. Greeting nako ni Attorney George Bragat, akong kumpare, o ni Brad Ernie Elizondo, bias niya sa Cebu Breakfast Club, o ni Brad Eric Spena, Brigadier General, nga may kayong muhatag o pahimangno sa mga media men and women nga ang atong baruganan ipamutang yun kanunay sa kamaturan. Karon dili ta maligas mga kasaypanan. Igsoon, salamat kayo, banak ko si Carlo Badinas,
o si Brad Alan Tagapan, wadron diri si Dennis Barquez, salamat. Ang Diyos magapanalangin ka nato. Salamat ang Dudong Firdi. O ang Diyos magapanalangin, may gabi, may adlaw, may buntag, agad sa dapit nga mudangat, anak kaninyo ang atong tulamanon. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Ang Diyos magapanalangin ka nato. Hail to thee, true body's